Nakakadetect ba yung copper at saka yung welding rod ng tubig sa ilalim ng lupa? Nakakadetect po, yun po ang ginagamit ng mga gumagawa ng balon pang detect ng tubig sa ilalim ng lupa. Pero bakit hindi ginagamit ng mga upgraded na mga drilling o tubero? At isa rin akong drilling o tubero na hindi gumagamit ng ganitong pang detect ng tubig sa ilalim ng lupa. Magkaiba po kasi ang balon na para sa puso at magkaiba rin yung drilling na para sa puso. Isa-isayin natin yan na ipaliwanag, pero bago yan ay ipapaliwanag ko muna o ipapakita natin kung paano makadetect yung ganitong copper o welding rod. Bali ganito po ang paggamit ng copper o welding rod na pang-detect ng tubig. Kapag nagdikit po yan sa dulo ay nakadetect na po ng tubig. Kaya diretso lang po natin na walang nadetect na tubig dito sa tapat niya at itatapat po natin dito sa mismong kanal na nakikitang meron ng tubig at makikita nyo dito na kusang magdidikit yung dulo ng welding rod na pinang-detect natin. Ayun. Ibig pong sabihin, nakadetect po siya ng tubig. Kitang-kitang nyo naman, nakikita na mismo yung tubig. Example po lamang po kasi yan. At yan, inatras po na natin kusang dumidistansya at kapag ibinalik natin, ayan, kusang dumidikit. Noong unang panahon, ito po ang mga ginagamit ng mga matatanda na pinang-detect ng tubig sa ilalim ng lupa kapag magkukukay sila ng balon. Ayan. Bali, ang natutulong nito sa mga nagkukay ng balon ay syempre nadidetect niya po ito yung pinakamababaw na layer ng tubig o tubig. Basta mababaw, madidetect niya. O, ito. Bakit kapag inatras, lumalayo, dumidistansya, ibig bang sabihin wala pang tubig sa tapat niya? Meron po, kaya lang malalim na sa tapat na to. Hindi na kayang abutin na ditikin pa ng ganitong copper o welding rod. Sa tapat na to ay pwede pa rin na maggagawa ng puso dito. Kaya lang drilling ang panggawa. Hindi po hukay kasi malalim na. Maghanap po ng mas mababaw na layer ng tubig dito. At ito, naghahanap po tayo dito ng mas mababaw na layer ng tubig. Dahil gagawa po tayo dito ng puso, diretso lang, dahan-dahan sa pag-detect. Kaya, at ito, meron ng nadedetect na tubig. So, kunti lang. Diretso pa, diretso pa. Ayan. Dahan-dahan lang po kapag mag-detect ng tubig. O dito, banda. Ayan. Dumikit na po dito. Diretso ko lang kasi hinahanap ko po yung kanal ng daanan ng tubig sa ilalim ng lupa. Kapag dumiretso at kusang gumistansya na ito, ibig sabihin lumampas na sa daanan ng tubig sa ilalim ng lupa na pinaka mababaw. O, ito. Kaya pwede tayong maghukay dito o kaya mag-drilling. Ganito po kasi ang itsura ng daanan ng tubig sa ilalim ng lupa. Kaya kapag ginamitan ng copper na pang-detect ng pinakamababaw, ma-detect niya yung pinakamababaw na layer ng tubig. Kaya di doon ka maghukay kung gagawa ka ng balon para sa puso. At kaya ko pong nasabing hindi ginagamit ito ng mga magagaling na drilling kasi po high-tech na po yung kanilang kagamitan. Gumagamit na sila ng scanner detector na gaya nito. Ayan po ang modernong pang-detect ng tubig sa ilalim ng lupa. At kaming small na contractor ng drilling lang na walang scanner detector kasi po meron po mga kamahalan nito ay nagbabase lamang po kami sa mga nilalabas ng aming drillingan. At minsan gumagamit din kami ng ganito gaya ng pinakita namin sa inyo itong welding rod na to. Pero ito ay guide lang po namin ito. Hindi ito palatandaan na meron na kaming natapatan na quality layer ng tubig at yan ang ipapaliwanag ko na naman. Ayan po mga kabirtot, inulit kong ibinalik dito yung pinang-detect naming welding rod ay dito talaga siya nakadikit, dumidikit. Kapag binabalik dito ay kusang naghihiwalay na ganito. Kaya wala. Kaya doon kami magtutusok para po maintindihan ninyo ang ibig kong sabihin. At malian po mga kabirtot, basal na basal po. Ayan, unang tusok pa lang at dito ipapakita namin na hindi lang po kami na 100% na nagbabase ng welding rod na yon na pinang-detect, kundi nagbabase po kami sa linalabas ng drillingan namin habang kami ay nagpapalalim ng drilling. Bale, ito mga kabirtot, shortcut natin para po hindi masyadong mahaba ang ating video. Nakapalalim po lang po kami ng kulang-kulang na 2 tubo at titistingin na natin na tingnan itong mga pinagbabasehan namin kung nakabukas na kami ng quality layer ng tubig bago kami magbaon ng tubo. At itong patatandaan na ito base sa aming karanasan ay kapag ganito ay meron na po itong tubig, kaya lang po kapag tag-cure ito po ay nawawala o kumukunti. Ito po yung pinakamababaw na layer na nabuksan natin na yun ang na-detect ng
rod ng welding rod o gamitan ng copper. Ano? Kaya kung hukay po ang ginawa natin dito na hindi drilling ay syempre ito po yung mabubuksan nating layer ng tubig at hindi na po tayo makapagpili pa ng ibang layer. Kasi mano-manong hukay makapagpapalalim ka ba kung meron ka lang nabuksan na tubig, di malulunod ka na. At ang isa pang problema dito, ito po nga mga palatanda na to, base sa aming karanasan ay hindi po masyadong malinis ito. Bali, ang lalim po ng nakita nating unang layer ng tubig na to ay nasa 9 meters kalalim o kababaw. Di pwede na tayo maglagay lang ng isang tubot kalahati. Meron na pong tubig. Kasi nga isang kalahating tubo ito nga na drilling namin, lumabas na itong palatandaan na meron ng kupal. Pero ang hinahanap naming layer ng tubig na kailangang mabuksan namin ay yung unlimited water kahit tagtuyot at malinis. Kaya kinakailangan magpalalim pa kami ng drilling kasi nga drilling ay pwedeng makapagpalalim ng magpalalim hanggang sa makabukas kami ng layer ng tubig na quality. Subukan natin yung pangalawang layer. Meron lang iilan na tubero o drilling na bilib sila sa ganitong copper na pang-detect ng tubig. Pero gaya na nga naipaliwanag ko na, hanggang doon lang yon. At eto na mga kabertod, titignan na naman natin itong palatandaan ng linalabas ng ating drillingan na dito kami nagbabase. At ayan, medyo okay na po itong palatandaan. Ano? Pwede na po ito kapag meron ng ganitong itim na buhangin na naisasamang lumalabas sa aming drillingan ay palatandaan na namin yan na nakabukas na kami ng quality layer ng tubig kahit tagtuyot ay unlimited water pa rin. Ayan. At kapag ganitong nakabukas na kami ng quality layer ng tubig, stop na po kami sa pagdadrilling. Kaya ito, binubunot na namin ang aming pinagdadrilling. Hindi na kami pwedeng magpalalim pa sa aming diskarte kasi kapag magpalalim pa kami, baka makabukas pa kami ng layer ng tubig na amoy masamang amoy o maalat maihahalong may kasamang mahihingog ng puso na gagawin namin. Bale, number 1 po ang size ng tubo na pinagdadrilling namin. Mano-mano lang po kasi ang pinagdadrilling natin at papalitan namin ng mas malaki. Yung bala lang ang papalitan namin, yung number size na number 2. Okay. At kapag na-drilling na namin ito hanggang sa ika-4 na tubo, 24 meters, ay saka na namin pupunutin ulit at saka namin papalitan na naman yung bala namin ng number 3 na size na pangpaluwang kasi po yung binubutasan namin ay number 3 ang size. Number 3 na size ng PVC pipe ang ibabaon natin dito kasi meron pong casing. Bali sa litro po ang puso na gagawin natin dito. Bali 26 meters ang lalim ng drillingan natin dito at ang ilalagay nating haba ng PVC na ito ay 24 meters. Meron lang po siyang open hole na 2 meters. Meron po ang diskarte namin. Hindi gaya ng mga iba na drilling na ang pagkaalam lang ay mas malalim ang pagka-drilling ay mas masarap daw na tubig. Ay nako. Bale, 24 meters kalalim yung kinaroroonan ng quality tubig kaya kinakailangan 24 meters din ang ibabaon natin yung PVC na to para doon lang siya hihigop. Bale, ito na po yung cylinder pump. Tinagay po natin sa number 2 na size ng PVC na ilalagay natin sa loob ng number 3 na size ng PVC na casing niya. At bali po ipaspukat lang po natin mga kabertod para po hindi masyadong mahaba ang ating video. Yung mga importante lamang po ang ipapakita natin dito. Bali itong linalagay natin na PVC ay yung pinakataas lang o outlet lang ang naglagay po tayo ng tubo na 1 meter. Bali ang haba ng linalagay natin dito na pinaglagyan natin ng salendro ay mga 18 meters po. Dahil po yung lalim ng water level nito ay 12 meters na mahigit. 12 meters lang yung lalim ng water level magkaiba po yung lalim ng drilling dahil yung lalim ng drilling ay 26 meters. Yung lalim ng casing o tubo na binaw natin nasa 24 meters. Bali 2 meters lang yung open niya. Bali nasa 24 meters po kasi yung pwesto ng layer ng tubig na pangalawa na quality. Kaya 24 meters ang ilalagay natin casing para doon siya mismo higop sa 24 meters. At ito na mga kabertod, dito na po yung sapitan ng salendro. Ito lang po yung tubo, yung rod hindi naman maganda yung kapag plastic pa ito. Yung rod, ito lang yung rod. Yung size po nito ay 1/2 na
bangko. Bali na po mga kaberto, tapos na po ang isang kontrata natin na kinontrata natin sa pamamagitan ng drilling na mano-mano. Kapag mahihirapan po ang mano-manong drilling, saka po tayo kukuha ng drilling machine. Kasi nga po kapag kinaya po ng mano-manong drilling, mas mura po ang labor. Ayan, testingin na natin. Dito na, ayan, bubuga na. Okay, normal lamang po sa umpisa na syempre mahigop niya po yung tubig na ginamit natin ng drilling. Syempre marumi pa. Normal lang na marumi pa kapag unang umpang. Ito, kawa nga eh. Umpa lang ng umpa to hanggang unti-unting lumilinaw hanggang sa pwedeng mainom. At yan, habang binubumba ay unti-unti nang lumilinaw. Kung meron po kayong mga katanungan ay comment nyo lang dyan sa baba at babasahin po natin yan at gagawan po natin ng content para po maintindihan ninyong mabuti at may pakita at may turo yung tinatanong ninyo. At marami pa po tayong mga tutorial tungkol sa mga ganito nga mga klase ng mga video dahil isa po tayong kontraktor ng drilling at ito po ang isang trabaho natin at huwag po kayong magtataka kung meron pong kakaibang content na ihahalo dito sa mga page natin dahil isa pa po tayong vlogger. All around po kasi tayo. Yun lamang po, maraming salamat sa mga taong malawak ang pangunawa.